Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng pastor. Isang mapagpalang umaga po, Ama. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili. Hinugod sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat sa buhay na may kagipat na kalakasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, hinihiling po namin na i-bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito.
Ilukog mo mula sa taluktok ng aming ulo hanggang sa dulo ng aming talaktakan ang iyong banal na Espiritu, lalo-lalo na Espiritu ng karunungan, upang anumang pong aming sasabihin na ayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po magsalita sa bawat isa sa amin upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, mga kapatiran na wala pa rito sa gawain, awiin mong kanilang daraanan upang makarating po sila rito ng mapayapa. Ama, mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito sa labas, sa loob ng paggamutan, patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubos at nakagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po ang samang dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong bugtong na anak, na aming Panginoon Jesucristo, kaysa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Paparas na unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Paparas na unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Paparas na unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy po tayo magsayo mga kapatid. Una po sa lahat, sa bawang palang umaga sa ating Diyos na buhay, sa ating pong mahal na Birhen Maria, sa patuloy po na pumapatnubay sa atin ang Espiritu Santo, sa ating elder ngayong umagang ito ay Brother Tony Daples, si Sister Baby de Guzman, at sa ating po lahat mga kapatid. Kaya mga kapatid, lahat po tayo ginising ng Diyos na may ngiti sa labi. Kaya nais ng Diyos, mga kapatid, pasalamatan natin ng Diyos, sambahin natin ng Diyos, hindi na sa pag-awit na may kasamang pagsayaw. Kaya mga kapatid, awitin natin ang masayang Kristiyano. Masayang Kristiyano, ang mga Katoliko, nagpupuli at nagkakalak sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin.
Holy Spirit. Amen. Hi! Hello! Kamusta ang mga anak ng Diyos? Mabuti! Nananariwa para bukas dahil sa salita ng Diyos. Tapakan pa natin ang ating sa kabila ng basuri na panahon, narito tayo, no? Na magpupulit ng papasalamat sa ating Panginoon. Bilang sharing po, sa pag-ibig ng Diyos, pagkala po natin sa ating kapatid kung na magpupuri sa atin sa kapangyarihan ng ating Panginoon, Sister Josie Baluela. Baluela. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Magandang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa kamalbanalang Espiritu Santo, sa Kuzakorten, sa lahat po ng mga kapatid, sa pananampalataya, sa mapagpalang umaga. Salamat sa ating Diyos na buhay. Sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakalog sa atin sa araw-araw, kahit po sa ganitong pandemic ay maayos po ang trabaho ng ating mga anak. At yung mga pagsubok po na marami po binibigyan ng Panginoon mula sa kanyang mga gabay, hindi po natin ito malalagpasan. Kahapon po, sa mga hayop po, totoo lang po kasi dahil nga po sa pandemic, medyo natatakot po ako. Pero binigyan po talaga ng Lord ng isang hindi ko masabi na nagbukas po sa aking isipan. Kahapon po kasi nagkado kami na Sister Jo. Totoo lang pag tinatawag ko lagi ni Sister Jo, marami po talaga akong dahilan. Kasi nasabi nga po sa bahay na meron kasi COVID. Isa rin po kasi kami nagkaroon din kami ng COVID sa pamilya. Sa tabag po ng Panginoon, yung apat na lugang na una. Pero sa tabag po ng Panginoon ay asymptomatic po. At yun nga po, summer din po ako. Pero sabi nga po nila, luya at saka lemon daw po. Yun po talagang hindi ko tinitigilan yun. At isang oraw nga po, nilagnat po ako ng pinaggabihan. Uminom po ako ng gamot. Ay, alam ko po COVID na yun kasi ang buong katawan ko po kasi na kaso-kaso. Sobrang po sakit. At sabi ko nga kay Lord, sa isang biotest na ininom ko, Lord, ang isang gamot na lang po na ininom kong gamot na sa lagnat na to, bukas, wala na po itong lagnat na to. Pinagaling mo na po ako. Yung po sabi ko kay Lord, pinabukasan na po sa kapag ng Panginoon, yun nga po, binigay na po sa akin ang kagalingan at kalakasan ng katawan. Pati po yung mga sakit sa katawan na wala na pong lahat. Kaya rin po pasalamat po kay Lord. At isang rin po kahapon, nagawi po kami yung Sister Jo at yung Sister sa isang bahay po. At doon nga po, na sobra po akong nagagalak. Dahil nga po siguro yung bahay na pinuntahan namin ay walang pagkakaisa. Kaya po, naramdaman ko po yung sobrang lungkot sa bahay na yung pagpasok pala. Na first time ko po nakapasok sa bahay na yun. At yun nga po nagagawain kami at sabi ko nga kay Sister Jo, tinanong niya ako, ikaw Sister Jo, ano nararamdaman mo? Ang sabi ko, malungkot po ako sa bahay na to. Doon po yung nararamdaman ko sa bahay na to. At yun nga po, nag-iba na yung boses ko. Na hindi naman po ako talaga yun. Sabi nga ng Sister Jo, santunin nyo, pumasok sa'yo. Kasi lahat naman po ng sabihin ko doon sa may-ari ng mga bahay, sa nakatira,
na nagpatotoo sila nung tapos ko yung gawa ay pumunta sa bahay, lahat daw po na sinabi ko sa kanila, totoo daw po. Siguro po yung saan po sa loob ng bahay nila si Ninyo, di ba nga po sabi ni Brother Tim noon, ang Lord, wala silang mga kamay at paa, tayo na bigay instrumento para iparating sa may bahay kung ano yung gusto nilang sabihin. Siguro po nung time na yun, ginamit ako para iparating sa kanila kasi po wala silang pagkakaisa, may problema sa bawat isa, sinasarili ng may bahay, hindi na sinasabi sa kanilang kasama. Kaya po nung time mo yun siguro, ito yung dahilan para iparating doon sa may bahay. Kung ano yung mararamdaman mo, sabihin mo sa kapartner mo para hindi mo sinasarili. At kung ano man yung mga ginagawa mo na paraan para magkaroon ka ng pansarili, para sa pangangailangan ng pamilya mo, huwag kang magagawa o mag-iisip ng hindi maganda sa iyong kapwa. Si Lord, maraming grasya sa taas, marami siyang blessing. Tayo lang talaga ang nagkukulang na humingi sa Kanya. Kasi lahat ng ating hilingin, lahat-lahat yan, ibinibigay niya. Matuto lang tayong maghintay. Yun po yung talagang natutunan ko nung time na yun. Kaya nagkukulang salamat sa ating Diyos na buhay. At ito nga po, talagang binabalik ko po salamat sa ating Diyos na buhay. Na hindi na po, ang takot ngayon, wala na po sa puso ko. Dahil naniniwala po ako at nananampalataya. Si Lord lagi ang kasama natin sa bawat alis po natin ng bahay. Amen po. Salamat po, Sister. Yan po ang ating kapatid mula sa Santa Mesa na siya siyang visionary, may gift of vision siya mula sa ating Panginoon. Tunay na muli, pinatunayan ng ating Panginoon na walang lingkod na kanyang pinabayaan. Amen po. Susunod naman po natin ang magpupuri para sa ating Panginoon. Sa pag-ibig ng Diyos, pagkaroon natin sa ating kapatid, Sister Colchin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hello! Muli isang magandang umaga sa ating Panginoon, Diyos na buhay, Manay ng Birhen Maria at Banal na Espiritu Santo. Magandang umaga po sa ating lahat! Sa ating mga event na dito ngayon, magandang umaga. Magpupuri ako magpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya sa amin. Una-una, pagpapagaling niya sa aming mga kasakitan, karamdaman. Amen? Dahil tunay nga, yung pandemic na yan, dalawang apo ko dinaanan ng COVID. Talagang na-hospital sila. No? Pero yung pangalawa, yung isa, hindi sa ospital, sa bahay lang namin. Sa kwarto, kasi may kwarto naman na ano. Pero sa kabila ng lahat, siyempre, lahat kami, pamilya, lahat, mga anak ko na ano, nagpipray kami lahat. Na sa naway, gumaling na sila. Kasi siyempre kami lahat maapektuhan. O, diba? Parang ang tawag noon, yung tahanan na ang tawag doon. Kaya, yung ulit-ulit, yung isa ulit apo ko, yun ang natakot kami, kaya tinakbo na sa ospital. Pero yung una, magaling din sa Mary Quezon, yun nga inano na COVID. Pero pinayagan na out sa bahay. O yung pangalawa, talagang natakot, talagang sinugod namin sa ospital sa UST dahil talagang wala ng malay. Mataas ang lagnat, wala ng malay. Kaya, yung apo ko ngayon, teacher yun ng high school. Kaya, inano din nila sa ospital. Isang linggo lang sa ospital, tapos pinalabas. Tinuloy din ang quarantine sa loob ng tahanan nila kasi meron naman kwarto na ganun lahat. Parang kami lahat, parang tinamaan ng ganung sakit. Pero sabi ko ganun sa lahat, mga anak ko, mga apo ko,
Walang imposible sa ating Panginoon, mga apo, mga anak, manalangin tayo. Yun lang ang dapat natin gawin sa ating Panginoon. Dahil siya lamang ang dakilang manggagamot. Hindi doktor ang magpapagaling yan, siya lang. Gagamitin lamang instrumento yung mga doktor na yan. Pero ang Panginoon Diyos, pag yan kumilos, walang imposible sa Kanya. Sabi ko ganun, panalangin talagang malungkot kami na nanalangin kami, humingi kami sa ating Panginoon. So madalit sabi, naka-recover ako yung 2 linggo doon sa loob ng tahanan nila, naka-recover. Hanggang sa ipa-check na nila, pa-MRI nila kasi parang ang ano yata sa utak. Pina-MRI nila, clear naman lahat, wala naman galing na. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Panginoon sa tuloy-tuloy na pagpapagaling niya sa aming mga kasakitan, karamdaman. Amen? Dahil nagtuturo na yung apo ko. Tapos yung mga na-COVID na yun, nagtabaan talagang binigyan ni Lord ng kalusugan, kalakasan. Nagtabaan, hindi mo sabihin na binaanan sila na lahat kami nagtabaan. Kaya sabi ko, thank you Lord. Kaya nga, talaga naman, sa salita ng ating Panginoon, yun ang mabisa. Kung yung salita niya ay ating pinakinggan, isinasagawa, isinasaisip at nananalangin tayo ng tapat sa Kanya. Talagang yun ang mabisa ang kagalingan sa ating mga karamdaman. Yung salita ng Diyos ang nagpapagaling sa ating lahat. Amen. Dahil siyang dakilang manggagapo. Amen. Kaya maraming biyaya na pinagkakalog ni Lord sa akin. Ito, bago lang nung Biyernes, ng gabi. Maghapon, magdamag ang ulan, di ba? Nakita niyo yung bahay namin, mababa na. Mga karsada matataas. Sabi ko, Lord, naway, puksain mo na yung ulan na yan. Ilayo mo na, ilagay mo na doon sa mga probinsya, mga nagtatanim ng mga may pananim na kailangan ng tubig. Huwag mo na may tulog na lumabog yung bahay ko, sabi kong ganyan. Ang lakas talaga ng tubig, yung karsada na gayon, talagang parang kanal na umaagos na ganun, ang bilis talaga. Yung mga drainage, mga na apaw na. Ito sa ng bahay ko, di ba bago manon sa loob, merong bakante na Wala, puno na. Sabi ko, Lord, awit ako ng awit ng pastor, pumunta ako sa pinto. Gabi yun, alas 8 na ng gabi. Awit ako ng awit ng pastor. Sige naman awit ako ng awit ng pastor. Sige naman ng bugso ng buhos ko lang talagang matubig talaga. Sobra lakas. Sabi ko, Lord, nananalig ako. Sabi ko gano'n, yung tubig na yan, hindi papasukin ang bahay ko. Sabi ko gano'n, Lord, ikaw umarang yung tubig na yan. Hindi papasok sa bahay ko, hindi ba ako paglilimaskin sa loob ng bahay ko. Amen. Sabi ko gano'n, sige, dalang bumubugso ng ulan, galit pa nga, parang ang gulubig na diba. Awit pa rin ako ng awit ng pastor. Nakatatlong awit ako ng awit ng pastor. Tapos, biglang humupa. Amen. Palapakan natin si Lord. Talagang yung awit ng pastor na yan, napakabisa talaga. Umiiyak ako ng maawit. Sabi ko doon sa mga anak ko, kasama ko sa bahay, parang yung mga bata, nagagalak, gusto maligo pa. Sabi ko gano'n, tigil kayo. Nalangin kayo na hinto na yung ulan para di pumasok ng tubig sa atin, di kayo bahain. Sabi ko gano'n. Gano'n nga, natahig yung mga apo ko. Yung manugang ko na natulala sa atin. Kasi parang yung pray ko talaga, kasi pag ako nag-pray na talagang pag hindi ko sa Diyos talagang hindi mapigil na hindi umiyak. Umiyak ako na nagpipray sa Kanya, humingi ko sa Kanya. Sandali lang mga kapatid, tumigil yung ulan, hindi nagtagal, humupa yung tubig na yun na malalim na, humupa na wala na. Kaya sabi ko, thank you Lord, talagang tunay kang buhay na Diyos na aming tinatawagan, hindi ko yan. Sabi kong ganun sa Kanya ngayon. Kaya kagabi, di ba, bus-bus na naman ulan, Lord. Sabi kong ganun. Baling mo yung ulan na yan, bukas maggawain ka. Kailangan makarating ako doon. Sabi kong ganun, yung tulad na magbaha na naman. Siyempre,
dadaanan mo bahay, di ba? Kaya sabi ko, bugso-bugso na lang, kunti-kunti lang naman, no, wala na ulan na, no. Kaya buti-buti talaga ng Diyos. Kasi sabi naman ng Panginoon, kung ano yung iniisip mo talaga, na hiningi sa Kanya. Kaya niyang pangyayari. Maraming salamat sa aking Panginoon. Nagpupuri ako, hindi ako magsasawa. Magpupuri, magpapasalamat sa Kanya sa patuloy niyang pagbibigay ng kagalingan at pagbibigay mga biyaya sa aming mga pamilya, sa aking mga anak. Maraming salamat po. Tunay nga po ang ating credo na awit ng pastor ay napakamakapangyarihan yan. Salita ko yan ang ating Panginoon, diba? Sabi ni Lord, kahit na ang dami ao'y tumatahak sa karimlang, hindi ako matatakot pagkat ika'y kakapay. Amen po, palakpakan natin ang salita ng Diyos. Kaya patuloy tayo maglingkod sa ating Panginoon kasi diba, yan, pangako ni Lord yan, hindi tayo dapat matakot. Pag talaga natural po yung takot sa atin dahil tayo po katawan lupa lamang, mahina tayo, isang takot na alabok. Talaga natatakot din po tayo, pero pag nakilod na tayo, isipin mo na lang ang kapangyarihan, ang pangalan ng Panginoong Hesus, mawawala yung takot na yan. Amen po. Susunod po magpupuri sa pag-ibig ng Diyos, pagkalupo natin sa ating kapatid, Sister Rosario Siton. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gandang umaga po sa Diyos ng Buhay, sa kapagbalan ng Espiritu Santo, sa mga Birhen Maria, at sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya po. Kaya po nagpupuri at nagpapasalamat po po ngayon sa biyaya at pagpapala na nagpumula sa Kanya, na kahit naman hindi kami pinabayaan sa mga kasakitan at yung karunungan na nagmumula sa Kanya. Maraming salamat na patuloy yung karunungan na binibigay niya sa atin, sa ating pamilya. Maraming salamat. Ayaw mo naman ang pangalan, di namin alam pangalan mo eh. Magandang umaga sa inyo lahat Lisa. sa kapatiran ng buhay ng Panginoon. Sa Holy Spirit, Jesus, maraming good morning po sa inyo lahat. Ako po nagpapasalamat kasi napunta na naman ako dito kahit baha, sinisigap ko pumunta. Pero pag hindi naman ako nakapunta rito, hindi ako na-absent sa online. Talagang present ako dyan. Pero dito po yun sa ating present. Nagpapasalamat lang ako sa kalakasan at sa sawa ng Diyos. Hindi talaga ako dito sa akin. Talagang inano talaga ako ng Panginoon. At saka nakabaksin na rin ako. Matatapos na rin kami. Pangalawang dose namin sa August 2. Salamat ako sa Panginoon. Maraming salamat. Buti ka pa nakabaksin na kami hindi pa. Nagmalaki pa. Diba gusto ko lang po kayong tumawa kasi ang dami natin kasi natakot sa ulan, natakot sa baha. Sa amin nga po, speaking of baha, napakalaki rin yung baha sa amin. Kasi sabay sa high tide, tapos yung walang tigil na pagbuhos ng ulan. Buti nga kahit pa paano, humihinto pa yung pag talaga yung tuloy-tuloy na malakas, talaga pong napakalaki lalo. Kaya sa daanan ng jeep ng Sangandaan Divisoria, may baha rin po. Kaya sa pag-ibig ng Diyos, pagkala po natin sa ating kapatid, ang susunod na magpupuri, Sister Josie Espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa ating banal na Espiritu Santo, sa ating mahal na Birhen. Magandang umaga po sa aking mga kapatid. Magandang umaga po sa
na po sa aming elder, Father Tony Daples, sa aming spiritual director, Father Melvin Rasco. Ako po'y magpupuri magpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na kagalingan, kalakasan ng ating katawan, lalo na po Lord, sa mga paggabay niya po sa ating mga pamilya, sa bawat isa po sa ating mga kapatiran na lagi niya po tayong pinagabayan at hindi niya po tayo pinababayaan, lalo na po sa mga kasakitan natin, sa mga virus natin, sa pandemic na ito, sana istapon na po ni Lord sa inyong naging ng puso at dagat ng mga virus na yan. Lalo na po Lord, ang Delta variant yan, i-shield niya po tayo lahat sa mga kasakitan na yan. Nagpapasalamat din ako naman, maraming salamat sa ating Panginoon sa patuloy na kalakasan, kagalingan ng bawat isa sa amin. At sana hindi ko ako ng patawaran sa ating Panginoon. At hindi pa ako palagi nakakadati sa ating gawain dahil guardian po talaga ako na ating mga anak. Kaya ako nagpapasalamat na maraming salamat sa ating Panginoon at nakakasin ko ako ngayon. Pero kanina pala huli ko kami. Lord, bahala ka na. Yun lang pa at magandang umaga. Ngayon po dadako na tayo sa Ebanghelyo. Pahiram po ng inyong mga tenga, makinig ang may pagdinig. Sa pag-ibig ng Diyos, pagkalo po natin sa ating kapatid, Brother Ronnie Flores. Tayo na po tayong lahat. pagpapala at patnubay ng Espiritu Santo ay sumaating lahat. Amen. Ang mabuting balita ay sa sulat ni San Juan. Patuloy sa iyo, Panginoon. Ang pagpapakain sa 5,000. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibabaw ng lawa ng Galilea, na tinatawag ng lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang kabalaghang ginawa niya sa pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga lagad at naupuroon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga ito, ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe,
Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ang tika-kaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang maraming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakod. Nang makita ng mga tao ang kawalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propeta para dito sa sanlibutan. Naalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis ng mag-isa patungo sa kabuluhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Isang malakas, palakpak para sa ating Diyos na buhay. Una po sa lahat, isa mapagpalang umaga sa ating Diyos na buhay, sa ating pong mahal na Birhen Maria, sa patuloy po na pumapatnubay sa atin ang Espiritu Santo, sa ating pong Spiritual Director, Reverend Father Melvin Castro, sa lahat po ng BOT, sa lahat po ng Council of Leaders, sa nakikinig sa kanilang mga tahanan na araw-araw sumusubaybay sa gawain ito. Lalo-lalo po sa ating elder ngayong umagang ito, kay Sister Baby de Guzman, kay Brother Tony Dacles, at sa inyo po lahat, mga pinagpala ng Panginoon, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Malapakan po natin ang Diyos na lugar. Tingnan niyo po muna yung mukha ng katabi nyo. Mukha po bang pinagpala? Ganyan ang mga anak ng Diyos. Sa gitna ng unos na ating kinaharap, sa gitna ng problema ang ating kinaharap, ang mga lingkod ng Diyos ay patuloy ng pinagpapala ng Panginoon. Malapakan po natin ang Diyos na buhay. Taas na po ang kamay na nagkasabi na siya ay pinaghaharian ng Diyos. Ulitin ko po taas po ang 2 kamay na nagkasabi na siya ay pinaghaharian ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Paano ba natin malalaman na ang tao ay hindi pinaghaharian ng Diyos? Una, pag ang tao ay laging mainit ang ulo. Nakakita na ba kayo ng tao umaga pa lang mainit na ang ulo? Yan yung mga taong hindi pa pinaghaharian ng Diyos. Amen. Pangalawa, ang taong hindi pinaghaharian ng Diyos ay taong laging magalitin. Nakakita na kayong taong laging galit. Bakit tumatawa po kayo? Matapakan lang yung pamang bagong pedicure. Yung sabihin mo, praise the Lord! Hallelujah! Ano sabihin mo, hindi ka kasi nag-iingat! Yan yung mga taong hindi pa pinaghaharian ng Diyos. Pag nasa gawain tayo ng Diyos, sa kinanta natin ganyan, sa inawit natin ganyan, ano sabi ng Diyos? Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig niya ay laging sapat. Kinakailangan kung araw-araw kang umati ng gawain ng Diyos, may nagbabago sa'yo. Hindi dahilan na sabihin mong ganito na talaga ako. Hindi ganun. Kinakailangan mayroong nagbabago sa atin. Pangatlo, malaman mo lamang na ang tao ay hindi pinag-aarian ng Diyos pag hindi niya ginagawa yung kanyang sinasabi.
Nakita na ba kayo ng taong ganon? Mangangako sa inyo pero hindi naman ginagawa. Meron eh. Diba? May mga ganon, di ba? Kasi wala namang tao perfecto. Lahat ng tao ay nagkakasala. Minsan siya sabi natin, di ba? Minsan sabi ng nag-aangkor, sinong number one? Si Jesus ang number one. Pero minsan, dinaanan lang ng malakas sa bagyo, dinaanan lang ng malakas na matinding baha sa kanilang tahanan. Sino yung number one sa'yo? Si Lord ba? Hindi nga makatawid. Si Nanay Linda nagdadahilan pa, hindi raw makatawid. Minsan, sa panahon, kasi sa panahon po kasi natin ngayon, hindi lang po baha ang ating kalaban, hindi lang ulan. Kasama ang virus na hindi natin nakikita. Yung iba, hindi nakakapunta ng simbahan, hindi nakakalabas ng bahay. Bakit? Kasi baka mahawaan sila ng virus. Kaya hindi sila makapasok ng simbahan, hindi sila makalabas ng bahay. Sabi ko nga po nakaraang Miyerkules, pero pag ayuda sa barangay, nakakalabas ka. Tama o tama? Pag pila sa SAP, nauuna ka pa. Yan. Ang ebanghelyo po natin ngayong umagang ito ay napakaganda. Pagkabakain sa 5,000. Taas nga po ang dalawang kamay na nasa kang siya ay magpakain. Pag ba kayo nagpapakain, galit ba kayo? Hindi. Masaya. Masaya. Alam na minsan ako natutuwa kay Nanay Linda. Minsan, hindi na lang po minsan pag siya ay nagagalit. Bakit po? Kasi minsan gusto niya pagka-share yung pagkain. Ano po? Totoo yun. Kasi, ang pagkain ay para sa lahat. Siyempre, kung merong magugutom, hindi naman maganda. Kinakailangan lahat ay Makain. makakain. Lahat ay Busog. busog na po ba kayo? Kumain na po ba kayo? Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya sa ating Ebanghelyo na basa, pagpapakain sa 5,000. Kumapansin po natin, sabik na sabik ang mga taong mapakinggan si Jesus. Sabik na sabik ang mga taong makita ang Panginoon. Kayo po ba? Pag-aatin po ba kayo ng prayer meeting, sabik na sabik ba kayo mapakinggan ang tinig ng Diyos? Noong nakaraang Miyerkules, sabi ko po sa inyo, pag umating ka ng prayer meeting, kasi di ba sabi naman ng Diyos, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay pupunta sa langit. Parang ganito lang yan, hindi lahat na nagsisimba, naliligtas. Hindi lahat na nasimbahan, nakikinig. Tama o tama? Tama. Yan. Yung iba, kunyari nakikinig. Kaya minsan, pag nakapiging ka ng ano mo, nakapiging ka ng asyaret. Pag nakapiging ka ng asyaret, syempre nakapiging ka. Sabihin sa'yo ng asyaret, sister, bawal matulog. Ikaw naman magagano ka sa asyaret. Ano ko ba, hindi ako natulog, nakipikit lang ako. Kaya pag nasa gawain ka ng Diyos, meron kang dapat bitawan. Ano po yun? Una, yung mga alalahanin mo sa buhay. Kasi yung sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, sabik na sabik ang mga taong mapakinggan si Jesus. Kayo po ba? Sabik na sabik ba kayong mapakinggan ng Panginoon? Palapakan po muna natin ng Panginoon. Yan. Ngayon mga kapatid, kinakailangan pag nasa prayer meeting ka, meron kang dapat bitawan. Ano po yun? Una, yung mga alalahanin mo sa buhay. Huwag mo munang problemahin yung bumbay na araw-araw kumakatok sa bahay mo. Hayaan mo, ang Diyos ang magbayad niyan. Dahil pag umating ka sa gawain ito, bayad na yan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, bayad ka na. Palapakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, ito yung sinasabi ni Nanay Baby. Ito yung sinasabi ni Nanay Baby. Pag nasa gawain ka ng Diyos, kinakailangan, ito rin ang bibitawan mo, yung pagiging chismosa. Di ba minsan habang may nagtotok, yung katabi mo naman, nagtotok din. Habang may nag-iebanghelyo, yung katabi mo nag-iebanghelyo rin. Minsan, hindi tayo nakikinig dun sa nagsasalita. Kaya minsan, paglabas mo ng templong ito, wala kang biyaya. Sino gusto ng biyaya? Taas sa dalawang kamay. Yan. Kaya minsan sabi ni Nanay Baby, ano daw yun? Ano daw yun? Anong verse daw yun? Anong verse daw yun? Kasi hindi nakikinig.
Pangatlo, na dapat mong bitawan, pag ikaw ay nasa prayer meeting, ano po yun? Cellphone mo. Hindi yung habang ikaw ay nasa prayer meeting, text ka ng text, chat ka ng chat, kung nag-chat na yung boyfriend mo o yung girlfriend mo. Kaya unahin mo ang Diyos, mga kapatid. Dahil pag inuna mo ang Diyos, ano sabi ng Diyos? Uuwi ka na bitbit ng siksik, dikdik at umaapaw ka. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabik sila, mapakinggan ng Panginoon. Tanong, bakit sila sabik mo pakinggan ng Panginoon? Kasi nakita nila yung mga himalang ginawa ni Kristo. Pasin nyo, sa Ebanghelyo po ni San Marcos, mga kapatid, tumapansin po natin, yung mga alagad, gutom na at pagod na. Kaya nais ni Jesus pumunta sa kabilang ibayo para magpahinga. Yung malaman ng mga tao na sila Jesus ay pupunta sa kabilang ibayo, ano nangyari? Nauna pa yung mga tao doon kila Jesus. Kayo po ba, pag-atin po ba kayo ng prayer meeting? Mas nauna pa ba kayo? Mas halimbawa, gawain alas 8. Anong oras po kayo pumupunta? Kasi pansinin nyo, sa Ebanghelyo po ni San Marcos, sa Ebanghelyo po ni San Marcos, mga kapatid, nung malaman nung 5,000 na iyon, mga kapatid, ng mga tao, na si Jesus ay pupunta sa kabilang ibayo, papunta pa ng si Jesus, nauna pa yung 5,000. Minsan, pag-aating ka ng prayer meeting, pag alas 8 ang gawain, anong oras ka pumupunta? Ha? Ako minsan hanga ako kay Nanay Baby. Bakit? Kasi pag siya magtotok, maaga pa lang nandito na yan. Totoo yun. Maaga ka pa lang nandito ka, dapat hindi po natin pinag-iintay ang Diyos. Kagaya po sa Ebanghelyo ni San Marcos, hindi nila pinag-iintay ang Diyos. Nauna pa sila kay Jesus. Baka naman mamaya, pagdating ka sa gawain ng Diyos, kumakanta na yung mga kuway, sabi ng mga kuway, halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Lap-offering na. Late na late ka na. Hindi tinitingnan ng Diyos yung laki ng lap-offering na binibigay mo. Ang kailangan ng Diyos ay ikaw. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa Ebanghelyo ng ating nabasa, pagpapakain sa 5,000. Ang nais ng Panginoon, tayo po ay maging bukas balad. Taas nga po ang 2 kamay na nagsasabi na siya ay bukas palad. Sabi sa Bible, ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman. Taas ang 2 kamay ng gustong yumaman. Ang hindi magtaas ang kamay sinungaling. Ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman. Pero ang taong tikom ang kamay ay lalong naghihirap. Alam niyo mga kapatid, sa Ebanghelyong ating binasa, mga kapatid, mapansin po natin, nakita ni Jesus, yung paparating pa lang yung 5,000 na iyon, bukod, kasi sa Ebanghelyo po kasi ngayon, hindi po binilang yung mga babae, sa yung mga bata. Noong unang panahon po kasi, ang binibilang lang yung mga lalaki. Kaya papunta yung mga tao, yung 5,000 na iyon, ano sabi ng Panginoon? Para sila mga tupang walang. Nakakita na ba kayo ng taong walang nagpapastol sa Kanya? Pag walang nag-aalaga sa'yo at walang nagpapastol sa'yo, baka isa ka sa hinahanap ng Panginoon. Amen? Ang Ebanghelyo po natin, mga kapatid, bago po sila pakainin ng Panginoon, yung kumakalam ng sikmura, bago po sila pakainin ng Panginoon, bago sila busugin ng Diyos, meron munang ibinigay ang Diyos sa kanila. Di ba sabi ng Diyos sa sulat ni San Marcos, nang sila'y makita ni Jesus para sila mga tupang walang pastol. Kaya tinuruan siya ng Diyos ng maraming bagay. Ano ang tinuro sa kanila ng Panginoon? Ano sabi ng Diyos? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano tinuro ng Diyos? Salita ng Diyos. Tinuruan siya ng Diyos kung paano umibig at magmahal sa kapwa. Kayo po ba? Mapagmahal po ba kayo sa inyong kapwa? Pag nawawala ba ang inyong, halimbawa, may nawawala kayong mga ka-member, hinahanap niyo po ba?
Hanapin natin yung mga taong nawawala. Ang hirap kasi sa ating mga tao, sa dinami-dami ng kabutihan na ginagawa sa inang kapwa mo, yung isang pagkakamali lang yung nakikita mo. Hanapin natin yung mga taong nawawala sapagkat yung mga tupad na iyon, yun ang hinahanap ng Panginoon. Huwag mo nang i-dismiss mga pagkakamaling nagawa niya. Ang mahalaga lang doon mga kapatid, turuan siya makalapit sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos. At yan naman ang ginawa ng Diyos. Sa umagiran 5 tinapay at 2 isda, pinarami ito ng Diyos. Sabi ng ibang Bible scholar, kaya raw po dumami yung 5 tinapay at 2 isda, kasi yung mga meron daw dala-dalang tinapay at mga isda nagbigay. Habang tinataas daw ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, habang siya nagpapasalamat sa Diyos, yung mga may dala-dalang tinapay at mga isda ay nagbigay. Kaya daw dumami ang 5 tinapay at 2 isda. Sabi naman ng iba, mga kapatid, pinarami daw talaga ito ng Panginoon. Mga kapatid, ang Ebanghelyo po natin ngayon, tinuturuan po tayo ng Diyos sa tayo ay magbigay. Hindi tumitingin ang Diyos sa laki ng ibinibigay mo, kundi tumitingin ang Diyos doon sa laki ng puso mo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo po natin ngayon, pinakailangan, pag nagbigay ka, samahan mo ng habag. Bakit po? Kasi maraming tao nagbibigay na pakitang tao lang. Kunyari nagbibigay, pero makita lang na ikaw ay nagbibigay. Ang tawag dun ay pasikat. Pag nagbigay ka, huwag mo nang ipaalam sa iba. At ang Diyos mismo ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Mga kapatid, pinakain ng Diyos ang taong nagugutom. Hanapin natin ang mga taong nawalay sa Diyos, lalo na yung mga taong nangangailangan ng kalinga ng Diyos. Sa panahon po ng pandemya ng ating naranasan, may mga taong nagutom. May mga taong nawala ng trabaho. Hindi po natin kinakailangan maging tikom ang ating mga kamay. Kinakailangan tayo po ay maging bukas palad. Kung ikaw ay magbibigay, samahan mo ng habag. Ano sabi ng Panginoon? Nung makita niya yung 5,000 na yon, nahabag siya sa kanila. Diba mga kapatid, lagi po natin pakatandaan, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Pero ang taong tikom ang kamay ay lalong naghihirap. Nawa mga kapatid, mga salitang ating pinakinggan, tumingin po sa ating puso to. At nakita sa pang-araw-araw natin ginagawa. Lagi po natin makakandaan, mga kapatid, paglabas mo ng templong ito, dala mo ang pangalan ng iyong community. Nakakaya naman mga kapatid na pagkalabas mo ng community ito, nakita ka ng kapitbahay mo, pag nasa simbahan ka, praise the Lord, hallelujah, yun yung mga tao nagbabanal-banalan, yung mga tao nagbabait-baitan. Paglabas ng simbahan, hindi na nakikita sa iyo yung ugali ni Kristo. Paglabas natin ng templong ito, dala natin ang ating community. Masarap pakinggan, mga kapatid, na sabihin ng iyong kapitbahay, alam mo, Sister Lisa, kaya maganda yan, kaya mabait yan, kaya mapagbigay yan, kasi SJM yan. Kasi lingkod yan ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos sa buhay at sa umaga po sa ating lahat, bibigay na po natin sa ating pinakamamahal na elder ngayong umagang ito. Mga kapatid, ang magbibigay po ng tactic ngayong umagang ito sa ating pinakamamahal na kapatid, pinakamamahal na nanay, Sister Baby de Guzman. Palapakan po natin ang Diyos. Amen. Sige po, tayo na po tayong lahat. Pamitan natin ang ating Panginoon. Holy Spirit. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak.
eyes to see. Make my mouth to speak. Make my heart to sing. And my hands to reach out and touch the world with your love. Iwitin po natin. Makapanalo, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umaga. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakalob mo sa amin. Lord, maraming salamat na kahit malakas ang ulan, Panginoon, narito kami, nakarating sa piling na hinanda mo para sa amin lahat. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Muli, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat. Wala po akong alam, parang ang aking piso. Sa oras na ito, Lord, patawarin mo ako kung meron akong nagawang mga pagkukulang, kasalanan sa iyo. Sa lahat ng aking iniisip, sinasalita ang patawarin mo ako, Panginoon, upang maging daluyan ako ng mga buhay mo sa iyo. Sa oras na ito, Lord, patuloy mo akong tulungan. Patuloy mo akong gabayan, Panginoon. Pakulangan mo ako, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ibubuka ko lamang ang lagi ng aking bibig. Pero patuloy kang magpapahayag sa oras na ito. Kung ano ang nais mo, Panginoon, na itapit namin sa oras na ito, Lord. Ikaw po ang magsalita para sa amin. Ngayon pa lang, Panginoon, pinasasalamatan mo, Panginoon. Dahil sa walang hanggang kagulitan mo na ipinagkakalob mo sa amin. Kaya Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit, God. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach up and touch the world with your love. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapalan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapalatin ng Panginoon. Una po isang magandang umaga sa ating Panginoon, sa ating mahal na Inang Birhen, sa kabanal-banal ng Espiritu Santo, sa inyo pong lahat. Magandang umaga po. Hello. Hi. Hello. At pinabati ko rin po ang lahat ng nanonood ngayon, lahat ng ating mga kapatiran, lahat ng ating mga hinahayuan, ating mga outreach sa malalayong lugar, sa San Mateo Montalban, sa Cavite, na panalangin natin na napakalaki ng tubig sa kanila ngayon, kaya hindi nakarating sila sa Starlina. At yung iba pang lugar na binabaha ngayon, binabagyo, ipanalangin natin silang lahat. Maraming salamat kay Lord. Hello. Hi. Ready na ba kayo? Amen. Alam nyo, hindi naman ako talaga yung dapat dito. Kasi, si Sister Cora kasi malaking tubig sa kanila. Yan. Kaya hindi sila nakarating ngayon. May tubig, kaya hindi rin sila nakarating. Pero dinala ko yung aking notebook kasi for emergency. Kasi sabi niya, hindi ako sigurado. Yan. Nagdala ko kasi ang mga lingkod ng Diyos laging handa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.
Siguro yung mic na to hindi na mauubusan, ano? Hindi na. Talaga napansin ko may kawad na ngayon eh. Mahirap yung walang kawad. Tapos kayo nangingi. Oo, nauubusan. Yan. Ang ebanghelyo po natin ngayon yung tungkol sa pagpapakain sa 5,000, diba? Kaya ang topic ko ngayon, always pay. Lagi tayo magbabayad sa Panginoon. Ano? Kasi karugtong ng ating ebanghelyo. Yan. Sabi po sa Matthew 17:24 hanggang 27. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga naniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong siya agad ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaraon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang istang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito, at may makikita kang isang salabing pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin. Tungkol to sa buwis. Tungkol rin ito sa pagbibigay. Sabi nga, ito'y kakaibang kwento at ang tama lang nating reaksyon dyan ay suklian ng pag-ibig, pagmamahal, ang kabutihan ng Diyos. Ganon din sa ating kapwa-tao. Pero madalas nating madinig, lagi yung wala ba akong discount? Wala bang libre? Diba? Minsan, wala bang libre Bible? Diba? Ang mga manggagawa ni Lord, ganyan, kahit may pera, diba? Wala bang libreng Bible? Diba? Hindi man lang makabili. Magkano yung Bible na manipis? Mura lang yun, diba? Yan. Sabi nga, the godly way is to always pay. Yan. Dapat, diba, nagbibigay tayo, nagbabayad tayo sa kabutihan ng Diyos. Dapat lagi tayo nagbabayad. Yan, nagbabayad, nagsusukli, gumagawa ng mabuti bilang tugon sa kabutihan niya. Para wala ng usapan, sabi nga, pay the temple tax. Ang Panginoon na hindi lamang nagtuturo, kundi tumutupad sa tungkulin upang magbayad ng buwis. At ang kwentong ito ni Jesus, siya ay nagbayad din ng buwis. Amen? Kasi, siyempre, si Jesus yung sinusundan natin. Pero para walang masabi sa kanya, ang mga hari, nagbayad siya ng buwis. Pero nakakapagtaka, saan siya kumuha ng pambayad? Diba sa isda? Diba? Ngayon, wala tayong makikita sa isda na pera, diba? Kahit nga sa dilata, walang pera. Kahit punong-puno pa ng, nangonti na. Nangonti na yung ano nyo. Yan, yung ayuda nyo. Mayor, yung ayuda. Yan. Pero hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos, di ba? Oo. Kasi nga, sabi nga ng ating kapatid kanina, yung nagbibigay, lalong yumayaman. Pero yung kuripot, laging kinakapos. Di ba totoo yun? Pagka kuripot ka, lagi kang kapos, laging wala. Pero pag nagbibigay ka, minsan sobra-sobra, di ba? Sobra-sobra pa sa hindi mo inaasahan. Amen? Balakpakan natin ang Panginoon. Matthew 22:21. Okay. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay niyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga, do your part as a citizen. Dapat nagbabayad ng tax. Pay your temple tax.
Give to God what is to God. Kaya nga, masama ang loob sa atin ng Diyos. Amen. Kasi hindi tayo nagbibigay. Amen. Sino nagbibigay dito kay Lord? Taas ang kamay. Sabi ni sister, nagbibigay. Parang hindi sure. Diba? Minsan yung iba lihim, diba? Pag nagbigay lihim, huwag mo na sabihin na galing sa akin. Diba meron ganon? Amen. Pero kasi sa atin, minsan, pinalalagyan ng pangalan. Para malalaman natin kung saan galing, di ba? Kung sino yung mga grupong nagbibigay. Hindi naman dahil ko mo sinasabing lagyan ng pangalan para malaman kung kanino. Hindi naman ganun yun. Para nalalaman natin kung sino yung tumutulong sa templo. Amen. Kung sino yung nagbabayad sa templo. Amen. Pero wala namang bayad dito. Amen. Kusang loob nyo ibinibigay yan. Sabi nyo nga, ibibigay nyo, maluwag sa dibdib, may ngiti sa labi, at hindi napipilitan. Ganun ba kayo magbigay? Amen. Baka mami, hindi kayo naman. Si Sister Baby naman, ang topic naman ngayon tungkol sa pagbibigay. Ayan, di ba? Pero nagbibigay na kayo, di ba? Natuto na kayo. Ito'y para sa hindi marunong magbigay. Kailangan nagbabayad tayo sa Panginoon. Amen? Ayan. Malakyas 3:8. Ang tanong ko na may matwid, bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya niyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikapu at mga handog. Ang salita ng Diyos. Ito na yung ayaw ng mga tagasunod ni Kristo. Yung ikapu. Yung pagbibigay. Pag narinig na nila to. Di ba yung topic ko nung nakaraan? Pag narinig na ito, hindi na aatin, absent na. Hindi naman sa pilitan. Kung wala kayong ibibigay, edi salamat sa Diyos. Kung gusto nyo magbigay ng malaki, edi salamat sa Diyos, di ba? Makakatulong yun sa ating templo. At kung nagbibigay sa Panginoon, huwag nyo nang hahanapin pa. Amen? Kasi merong nagbibigay, sinusumba. Nagbayad ako ng building. 2 buwan. Diba? Nagbayad ako ng mga silya. Ito na naman ako. Kasi para malaman nyo, yung pagbibigay, pag nagbigay ka, hindi mo na-questionin kung saan napunta. Kasi ikaw lang at si Lord ang nakakaalam. Pero pag nagbigay ka, alam ng buong barangay, matakot ka. Walang babalik sa'yo. Ano babalik sa'yo? Puro kaguluhan, hinanakitan, kagalitan. Kasi pinagsasabi mo yung binibigay mo sa Diyos. Eh di ba sabi nga ni Jesus, pumunta ka sa lawa at yung unang isdang mahuhuli mo, ibuka mo ang bibig. Di ba tahimik lang siya? Dapat hindi siya magbabayad pero nagbayad siya. Di ba? Ganun lang tayo. Kung magbibigay ka sa Panginoon, magbigay ka. Kung kaya mo, kung hindi ka magbigay, edi salamat. Yung lakas mo, ibigay mo kay Lord. Yung talento mo, ibigay mo kay Lord. Yun lang yun. Hindi tayo pinapunta rito para paluwain yung mga bulsa natin dito sa pagbibigay. Amen. Kung gusto niyang tumulong, tumulong tayo sa abot ng ating makakaya. At kung ano yung ginagawa ng kaliwang kamay natin, hindi na dapat malaman pa ng kanang kamay. Amen. Hindi yung nagbigay ka, ang dami mong pinagsabihan. Parang nakaisang misteryo ka ng rosaryo. Diba? Paulit-ulit. Kaya nga sabi ko, pag-ulit-ulit, diba? Paulit-ulit. Ito na naman ako. Yung mga salita ko, para malaman nyo. Tsaka, kasi minsan, ang aga, ang lamig, parang nasiserious nyo na naman. Ayan. Bakit pa kayo serious? Dahil maginaw? Di ba ang lakas ng ulan, no? Ang hirap. Kanina basang-basa ako, pero natuyo na yung damit ko. Pero nananalig ako kay Lord. Lalo niya ako palala kasi. Sabi nga rito, pati ba naman Diyos ninanakawan pa ninyo?
nagnanakawan kayo sa isa't isa, pati ba naman Diyos? Kakataluhin pa ninyo at nanakawan pa rin ninyo. Sabi ng mga tao, paano namin kayo